Brother Richard, good afternoon. Tandaan po, sir. Oo, yung lisensya mo, nandito na sa akin, hawak ko na. Maraming thank you, sir. Oo, paparating ko na ito sa'yo, ano? At nakalarm pa rin. Alarm ko ito eh. Tapos may show na parang akong pinadala sa bus.
na-revoke ang lisensya, katulad ni Brother Richard Go. Sa ating mga kababayan na na-revoke ang lisensya, no? Dahil doon sa Republic Act 10930, base po sa batas, wala kayong kasalanan sapagkat dahil wala na ang binabanggit doon sa Republic Act 930. Number 1, kapag ang lisensya mo ay 5 year ang validity at wala kang violation sa loob ng 5 years, entitled ka na 10 taong validity na lisensya. Ikalawang intention ng batas na yon, sinasabi doon na maging ayos, stricto ang pagbibigay pagkakaloob ng LTO na lisensya. Halimbawa, Brother Matt, nagka-lisensya ka na questionable, ikaw at ang kawani ng LTO ay imbestigahan at kakasuhan pagpatawa ng paukulang parusa. Walang sinabi doon sa batas na yon na ang LTO ay mag-set ng deterrent system. Wala din sinabi sa batas na yon na kapag ikaw ay nag-identify at times 2 ang demerits, wala rin sinabi sa batas na outright revocation kasi hindi mga tao, hindi mga tarungan. At higit sa lahat, paulit-ulit ang pinapapatunayan, marami tayong mga police enforcers, LTO officials na hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Lalo pa, yung mga local enforcers ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, maaaring marami silang nabibigay, nakaka-demerits. Pero sa pagkalatan, mali talaga dahil hindi inuntos ng batas. Nag-submit tayo ng resolution sa Kongreso para maimbestigahan at may tama ito. Ang problema lamang, inabot ng research, hindi na-imbestigahan. Kaya gano'n ang sitwasyon. At paglilinaw sa ating mga kababayan, noong maupo si Secretary Bautista, si Asik Rigor Mendoza, LTO Chief and Executive Director Greg Pua, at ito mga kaibigan natin lawyers dito sa LTO, paglilinaw po, wala silang kasalanan sa usapin ito. Wala pa sila sa posisyon, problema na ito. Na-discover lamang natin ito, Brother Matt, itong huli lamang. At yun nga, at kasama natin itong inaaksyonan. At sa ating mga kababayan, nakakalungkot po na napakarami nating mga kababayan ang biktima ng maling pagpapatupad ng batas na ito base sa implementing rules and regulations. Ang masakit po nito, yung driver na may violations, pinagpunta na ng malaking halaga. Tapos kapag na-meet yung demerits na sinel ng LTO, outright occupation. So napagpunta na, pinagdagang pamparusa. Hindi lamang mga drivers na biktima dito ang napagparusa, pati buong pamilya. Lalo pa kung driver ka, wala ka naman papag-alam na ibang hanap buhay. Kaya talaga napakabigat po nito. Sobrang bigat. Ito po ay lamang sa mga problema na kinakarap ng mga kababayan natin motorista. Paglilinaw po, ito pong ginagawa nating pagtulong sa mga motorista na nabibiktima ng pagpapatupad ng batas. Hindi po ito trabaho ng Kongreso. At kung naman tayo po ay maalok sa Senado, ipagpapatuloy natin ito, hindi rin ito trabaho ng Senador. Pero, ang tanong, kung hindi natin sila tutulungan, sino ang tutulong sa kanila? Wala pa po ang malaking katulad. Ito naman ay kung malalim nating susuriin, Brother Mark, hindi pa rin ito lihis sa ating mandato. Bakit? Usaping batas ito eh. Hindi rin naman tama na gawa ng batas, hindi na nalalaman kung ipapatupad ng tama ang batas. Kaya po, bagamat ito ay hindi trabaho ng congressman o hindi trabaho ng senador, ay ito po ay bibigyan pa rin natin ng pansin sapagkat kawaawa ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At kami naman po, Sir ng Busita, at ang aking mga kasama ay hindi mapapagod para tumulong at maglingkod sa inyo. Ang nakakatuwangan nito, dito sa aking pagkandidato bilang senador, ay katantiyan po natin si Colonel Kerubin, Nobel dito sa Parota, at ako po ay Nobel sa Parota. Kung magtitiwala po ang ating mga kababayan, pinapag po ninyo kami sa Senado. At kami naman po ay subok na, hindi namin ibinibenta ang aming prinsipyo at kaibigan. Lagi namin higit na pinapahalagaan ng taong bayan. Yan po ay walang kasinungalingan. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan. Pasensya po kung mali ako. Taong bayan ang magtutulak ng pagbabago sa kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang kandidato. Tama na po, magsuri na tayo. Tama na ang kabuhan, tama na ang mga kasinungalingan. Magsuri po tayo, maniwala po tayo. Walang ibang pagbabago sa kinabukasan ng ating bayan, kundi kayo na mga botante. At ano naman po ang ipapangako ko sa inyo. Maglilingkod pa rin ako ng tama, walang pinipili at walang kinikilingan. At halimbawa naman po, nabigo kayo sa aking performance sa pang-Pilipino. Patubayin po ninyo masasiyahan ang ating susunod. Marami po tayo nakita problema. Posisyon at indikasyon. Tama po at sa mga susunod na mga araw, baka po mapag-usapan natin ano ba yung mga plataforma ni Colonel Kerubin and Colonel Busita.